Kabanata 5221. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, nagsilabasan ang mga taong nakauniporme ng Martial Arts Alliance. Lahat sila ay may dalang mga espada sa kanilang mga likod, mukhang mabangis. Pinalibutan nila ang buong hotel, parang natatakot silang makatakas si Harvey. Nanguna sa grupo ay si Rhea Osborne, ang dating kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa, ang may bahay ng pamilyang Osborne. Noon, tinapakan siya ni Harvey ng todo. Ngayon, nagpakita na naman siya. Siya ay may maikling buhok, at naglabas ng maringal na aura. Maraming eksperto mula sa hilagang kanlurang sangay ng Martial Arts Alliance ay nakatayo sa likuran niya. "Sino kayo?" likas na tanong ni Shay. "Sampal." Sinampal ni Rhea si Shay gamit ang likod ng palad niya nang hindi man lang kumukurap. Nakilala ni Rachel ang mukha ni Rhea. "Hindi mo ba alam na dito nakatira si Sir York, Rhea?" Malamig niyang sabi sabay hakbang pasulong. "Ikaw ba ay naiintindihan ng mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon?" "Kahinatnan?" Ngumiti si Rhea, saka nag-wave ng kamay. Agad naglabas ng mga baril ang mga tauhan niya at itinutok sa karamihan ng tao. "Tama na ang hiyawan. Papuntahin mo si Harvey dito ngayon din." "How dare you talk about Sir York ng ganyan?" ungol ni Prince Gibson. "Hey, Sir York." Malamig na tumawa si Rhea. Mula ngayon, wala na siya. Kagabi, lahat ng pinuno ng Sacred Martial Arts Training Grounds ay nagkasundo. Bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa, nilabag niya ang batas. Isinali pa niya ang kanyang sarili sa mga usapin sa Heaven's Gate, uncalled for. Ito ay isang malaking krimen. Kaya, lahat ay sumasang-ayon na tanggalin si Harvey sa kanyang posisyon. "Nandito ako para bawiin ang badge. Mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa Martial Arts Alliance. Mas mainam na papuntahin mo siya rito para ibigay ang kanyang badge at humingi ng tawad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari." Tumawa ulit ng malamig si Rhea. "Huwag kang magtago, Harvey. Pumunta ka na dito ngayon din. Magsalita ka, nasaan na ang bastos na iyon?" Inilagay ni Rhea ang bar aisles ng kanyang baril sa ibabaw mismo ng ulo ni Shay. "Papasabugan ko yung utak mo kapag hindi ka nagsalita. Maaari kitang patayin bago kami gumawa ng anumang ulat sa sagradong martial training ground na ito." Mabilis na sumugod si Prince Gibson. "Binisita niya ang tatay ko. Hintayin mo siyang bumalik kung maglakas loob ka." Bam! Agad pinalipad ni Rhea si Prince Gibson sa isang sipa. "At hindi mo siya sinundan. Sino ang sinusubukan mong lokohin dito?" "Kung tama ako, si Harvey ay nagtatago para hindi siya dumalo sa kanyang mga laban sa araw. Natatakot siyang putulin ni Mr. Layton. Kaya naman pinanatili niya ang representative badge. Ginawa niya na para lang mailigtas niya ang sarili niya. Walang kwenta talaga, dahil ang mga pinuno ng Sacred Martial Training Ground ay pumayag na kunin ang posisyon ni Harvey, siya walang ibig sabihin kahit nasa kanya ang badge niya." Napatingin tuloy si Rhea sa paligid niya. "Magpakita ka dito, Harvey." Malamig niyang bulalas. "Alam kong nagtatago ka sa isang lugar dito. Lumabas ka at lumuhad ka. Siguro iisipin ko na humihiling kay Mr. Layton na patawarin ka kung gagawin mo." Naging pangit ang ekspresyon ni Rachel. "Don't you dare cross the line, Rhea. Wala talaga siya dito. Maaari kang makipag-usap sa kanya pagbalik niya." Malamig na tumawa si Rhea. "Wala siya. Sinong niloloko mo? Sinasabi mo bang binisita niya ang isang patay sa isang krusyal na oras na tulad nito? Sino sa tingin mo ang maniniwala sa iyo? Halika, talunin mo si Prince Gibson. Tuturuan natin ng leksyon si Harvey." Ikanaway ni Rhea ang kamay niya. Maraming tao ang sumugod at sinipa si Prince Gibson sa lupa. Siya ay binugbog ng walang pakundangan. Lahat sila ay mga disipulo ng pamilyang Osborne, at may kaugnayan sa Golden Flutewell Palace. Sila hindi madaling sumuko kay Harvey, dahil sa simula pa lang ay kalaban na nila siya. Matapos makatanggap ng napakalakas na suntok, bumukas muli ang mga sugat ni Prince Gibson. Nakabalot na siya ng mga benda, at mas masama ang hitsura. Sa kabila nito, hindi siya kailanman humingi ng awa.
Gustong pigilan ni Rachel ang pambubugbog, ngunit pinagmamasdan siya ng ilang tao na talagang nakatingin na mga eksperto sa martial arts. Gamit ang mga sandata, tumaas ng husto ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Habang nasa kamay ng kaaway sina Prince Gibson at Shay, si Rachel at ang iba pang mga disipulo ng Longmen ay hindi maglakas loob na gawin ito ng anumang padalos-dalos. Hindi ako matiyagang babae, Harvey. May huling minuto ka. Kung hindi ka magpakita dito kaagad, hindi ililibing ang bangkay mo kapag namatay ka. Ipinakita ni Rhea ang kanyang pangangibabaw. Alam na lalabanan ni Harvey si Layton, at ang katotohanan na ang mga pinuno ng lahat ng sagradong martial arts training ground ay sumang-ayon na kunin ang titulo ni Harvey. Masaya siyang tumakbo palayo sa Floatwell. Sa isang banda, gusto niyang makita mismo ang pagbagsak ni Harvey. Sa kabilang banda, gusto niyang tap-okon si Harvey habang nakadapa. Masyadong mataas ang dating pagkakakilanlan ni Harvey, dahil doon, napilitan si Rhea sa hilagang kanlurang sangay ng Martial Arts Alliance bilang isang kinatawan. Ngayon na sa wakas ay nagkaroon na siya ng magandang pagkakataon, katangahan kung hindi niya ito kukunin. Lumipas ang 1 minuto, ngunit wala pa rin si Harvey. Tumawa si Rhea. Ang duwag mo, Harvey. Sa tingin mo hindi ako kikilos dahil lang sa nagtatago ka. Ngayon, putulin mo ang kamay ni Prince Gibson. Ipaalam sa kanya kung ano ang mangyayari kapag sumama siya sa tae na tulad ni Harvey. Isang malungkot na ngiti ang ipinakita ng isa habang iginuhit ang kanyang mahabang espada, handang tuparin ang utos ni Rhea. Papatayin mo ang mga tao ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, Rhea? Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa pasukan sa sandaling iyon. Naka-cross arm si Harvey habang dahan-daw ang naglalakad sa harap ng lahat. Hindi mabilis ang kanyang mga galaw, ngunit bawat hakbang ay naglalabas ng awtoridad. Dumilat siya patungo sa main hall. Nang makita ang katakot-takot na kalagayan ni Shay at Prince, agad itong nagdidilim ang kanyang paningin. Sir York, napasigaw si Prince Gibson sa tuwa, na parabang naligtas. Sa wakas nagpakita ka na. Akala ko natuto kang maging duwag pagkapunta mo sa Golden Sands, si Rhea ay ngumisi. Hindi man lang natakot si Rhea sa mabangis na ekspresyon ni Harvey. Naniniwala siya na wala ng pamagat ang kinatawan ng Martial Alliance ng bansa, maaari niyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan at background para sirain si Harvey. I am disappointed with you. Lumabas ka nang patumbahin ko na sana ang isa sa mga tauhan mo. Dapat lumabas ka mamaya para manood ng palabas. Sa oras na iyon, si Rhea ay walang kulang sa mayabang. Parehong mayabang ang mga babaeng nakauniporme sa likod niya. Pinag-cruise nila ang kanilang mga braso habang sinusukat nila si Harvey, na tinatrato siyang parang basura. Natural lang naman kung tutuusin. Dahil lahat sila ay mga tao ni Rhea, at naglakas loob lang silang magpakitang gilas sa harapan ni Harvey matapos makinig sa mga maling akala ni Rhea. Naniniwala sila na ang kapangyarihan ni Harvey ay nagmumula lamang sa kanyang titulo. Ayos ka lang ba? Napatingin si Harvey kay Prince Gibson at sa iba pa. Matapos matiyak na ligtas ang lahat, malamig niyang sinulyapan si Rhea. Hindi niya inaasahan na susulpot kaagad si Rhea sa pagbisita niya kay Quill. Mahal na kinatawang York, bakit ka pa rin kumikilos ng kalmado? Mukhang dismissive si Rhea matapos makita ang kalmadong ekspresyon ni Harvey. Okay, enough talking. Ilabas ang iyong badge. Mula ngayon, wala kang kinalaman sa Martial Arts Alliance. Kung tutusin, ikaw ang nagtanong kay Mr. Layton na gawin ito sa iyo. Huwag subukang humingi ng tulong sa Martial Arts Alliance. Mukhang nasisiyahan si Rhea. Sapat na kahanga-hanga si Harvey upang talunin ang isang grupo ng mga eksperto sa India ng mag-isa, ngunit tiyak na hindi siya tugma para sa may karanasang Diyos ng digmaan. Si Layton ay isang tunay na Grandmaster na may pambihirang reputasyon. Napakadali para sa kanya na talunin si Harvey. Nagpakita rin ng paghamak ang mga tao ni Rhea. Gaano katanga ang lalaking ito? Akala niya kaya niyang magpakitang gilas sa punong tanggapan ng Heaven's Gate dahil lang sa siya ay isang kinatawan. Hindi ba niya alam ang limitasyon niya?
Kung wala ang posisyon niya sa Martial Arts Alliance, tatapakan siya ni Rhea. Harvey crossed his arms, at tumingin kay Rhea ng mahinahon. Ako mismo ay lumalaban para sa titulong kinatawan. Hindi mo ako binigyan ng titulong iyon, at gayon din ang mga maruruming pinuno ng sagradong pagsasanay sa militar. Gusto mong ibalik ang badge na iyon. Wala kang karapatan. Bukod dito, pumunta ka hanggang sa aking teritoryo at binugbog ang aking mga tao. Hulaan ko, hindi kita tinuruan ng sapat na magandang leksyon sa Floatwell, ha? Kalmadong wika ni Harvey habang nakatitig kay Rhea. Sumabog sa galit si Rhea matapos maalala ang nangyari sa Floatwell. Hey, sa tingin mo ba napaka-impressive mo talaga? Ang nangyari sa Floatwell ay ang kanyang pinakamalaking insulto. Not to mention ang kanilang prinsipe na si Clyde ay ininsulto ng parehong tao. Hindi siya mapapatawad ni Rhea. Iabot ang badge at lumuhod. Umamin ka at magpakumbaba ngayon din. Hinihingi niya, gumawan ng isang hakbang pasulong. Kung hindi, bubutasan namin ang katawan mo. Titingnan natin kung matigas ang ulo mo na patayin sila o hindi. Ikanaway ni Rhea ang kanyang kamay, itinutok ng mga tauhan niya ang kanilang mga baril kay Shay, Prince Gibson, at sa iba pa. Huwag mo kaming pansinin, Sir York. Hindi tayo pwedeng takutin ng mga taong katulad nila, sigaw ni Shay. Sampal, ikinumpas ni Rhea ang likod ng palad niya, at tuluyang namamaga ang mukha ni Shay. Sinabi ko bang magsalita ka? Inalis niya ang safety lock ng baril, pagkatapos ay inilagay ang barilas sa ulo ni Shay. Binaril niya si Harvey ng mapanuksong tingin. Hindi ka pa rin luluhod. Sa tingin mo ba ay kinatawan ka pa rin dahil lang sa ganyan ka na matigas ang ulo? Magkaroon ng panaginip. Malamig na pinandilatan ni Harvey si Rhea. Mukhang gusto mo talagang patayin kita. Isang kalbong lalaki ang humakbang, gustong itutok ang kanyang baril sa ulo ni Harvey. How dare you talk to Representative Rhea ng ganyan? Luluhod, o ako ay? Agad na huminto ang boses niya. Biglang nasa kamay ni Harvey ang baril. Inilagay ni Harvey ang baril sa itaas ng kanyang ulo, dahilan para makahinga siya ng mabilis. Tumahimik ang lahat dahil sa sobrang bilis ni Harvey, walang nakakasilap sa kung ano ang totoong nangyari. Nanlamig ang mukha ni Rhea. Alam niyang may kahanga-hangang kakayahan si Harvey, ngunit hindi niya inaasahan na kumilos kahit na napilitan siya sa isang sulok na ganito. Di ba niya alam na humuhukay siya ng butas para sa kanyang sarili para sa laban sa Martial Arts Alliance tulad nito? Natigilan ang kalbo, saka malamig na tumawa. Batukan mo ako kung maglakas loob ka. Tinatakot mo talaga ako gamit ang sarili kong sandata. Ano ang punto? Tsaka duwag ka lang kung hindi mo hinila ang gatilyo. Siyempre, sigurado siyang walang maglalakas loob na gawin sa kanya si Harvey dahil bahagi siya ng Martial Alliance. Bang! Walang pag-aalinlangan na hinatak ni Harvey ang gatilyo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5225. Arg! Isang hiyawan ng sakit ang narinig, at gumulong-gulong ang kalbo sa lupa, na nanginginig sa sakit. Ang kanyang mukha ay may nakaawang ekspresyon, at napuno siya ng kawalang paniwala, dahil hindi siya makapaniwala na gagawin ni Harvey na talagang hilahin ang gatilyo. Ang iba ay nagyelo, na naguguluhan silang tumingin kay Harvey. Hindi nila maintindihan kung bakit naglakas loob pa rin si Harvey na kunin ang aksyon sa ganitong sitwasyon. Naniniwala sila na siya ay walang ingat. Harvey York, sigaw ni Rhea. How dare you do this to people from the Martial Arts Alliance? Ikaw ba ay gusto mong mamatay? Mabilis na itinutok ng mga tao sa likod ni Rhea ang kanilang mga baril kay Harvey. Bang, bang, bang. Hindi na nagdalawang isip si Harvey na hilahin muli ang gatilyo. Natamba agad ang mga kalaban niya. Hinawakan nila ang kanilang mga palso sa sakit. Nang makita silang ganap na talunan, lumala ang ekspresyon ni Rhea. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para gawin ang bagay na ito? Hindi mo ba alam na hindi lang ikaw ang magdurusa sa paggawa nito? Maghihirap din ang buong pamilya mo.
Ngumiti si Harvey, saka itinutok ang baril sa ulo ni Rhea. Si Rhea ay nanginginig, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Martial artist ka, Harvey. Gaano ka kawalang hiya, nananakit ng mga tao gamit ang baril. Itapon mo ito at pumunta ka kung maglakas loob ka. Lalaban tayo ng patas. Gayunpaman, inilipat ni Harvey ang barilas sa ibang direksyon. Sorry, pero wala kang karapatang tanungin yan. Bang! Isang bala ang direktang tumagos sa palso ni Rhea. Ikanaway ni Harvey ang kanyang kamay, sinenyasan si Rachel at ang iba pa na kunin sina Shay at Prince Gibson. Baliw kang tao, baliw ka, sigaw ni Rhea. Tinakpan niya ang kanyang mga palso, ang kanyang magandang mukha ay lumibot sa isang pangit, at baluktot na ekspresyon. How dare you try to kill the representative of the Southwest Branch of the Martial Arts Alliance? Ito ay isang malaking krimen. Ako ang kinatawan ng Martial Arts Alliance. Ang pagpaparusa sa nasasakupan ay isang krimen. Si Harvey ay sumagot. Hamalakhak si Rhea, galit na galit. Natanggal ka na. May nakalimutan ka siguro. Ang Martial Alliance ay isang sagradong martial training ground. Si Harvey ay nagsimula, pero ang aking titulo ay kinikilala ng World Martial Arts Alliance. Kung hindi ako mananatili bilang isang kinatawan, mapanatili ba ng bansa H ang posisyon nito bilang isa sa 5 direktor? Gusto mo akong tanggalin? Sa tingin mo ba ang Sacred Martial Arts Training Ground ay may lakas ng loob na gawin ang ganoong bagay? Kung ilalabas mo ako, hintayin mo muna akong patayin ni Layton. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito habang nabubuhay pa ako? Mayroon akong dahilan upang maniwala na inaako mo ang hindi nararapat na awtoridad. Ayon sa mga alituntunin ng Martial Arts Alliance, dapat kang mapatay kaagad. So, ako ang may huling salita. Naningkit tuloy ang mga mata ni Rhea. Huwag mo nang subukan, Harvey. Galing ako sa pamilyang Osborne. Ako ay isang direktang inapo ng Golden Palace. Sigaw niya. Hindi mo kakayanin ang kahihinatnan kung kalabanin mo ako. May sasabihin ako sa'yo. Dinala ko dito ang mga eksperto mula sa Golden Palace. Kapag ginawan mo akong kantihin kahit isang daliri, lahat ng tao sa paligid mo ay mamamatay kasama mo. Lumuhad ka habang may pagkakataon ka pa. Okay. Since you like nilang so much, then do it, sagot ni Harvey. Ginalaw niya ang baril, saka hinila ang gatilyo. Bang, bang, naramdaman ni Rhea ang matinding pananakit ng kanyang tuhod, at napaluhod siya sa lupa. Pagkatapos ay itinapon ni Harvey ang baril. Rachel, utos niya, isama mo siya sa tuktok ng base. 2:00 ng hapon. Dinala ni Harvey sina Rachel at Rhea sa tuktok ng punong tanggapan ng Heaven's Gate. Ang lugar ay ginamit upang mag-host ng pangunahing kaganapan, at lahat ng uri ng labanan sa loob ng Heaven's Gate ay ginaganap dito. Maraming bakas ng labanan at bakas ng itim na dugo sa paligid dito. Ito ay medyo nakakatakot na tanawin. Umaalingaw-ngaw ang malamig na hangin. Dumating si Harvey at ang iba pa sa isang abandonadong pagoda. Naka-cross arm si Harvey habang kalmadong nakatingin sa Golden Sands at ang mga ulap sa itaas. Hindi mo ako mapapatay, Harvey. Duwag ka lang, sigaw ni Rhea. Natatakot kang harapin ang mga bagay kung papatayin mo ako. Si Rhea, na paralisado na ang mga binti, ay nagtaas ng ulo at nagpakita ng nakakaawang ekspresyon. Alam mo na hindi ka kalaban kay Layton. Sino siya sa tingin mo? Siya ang Diyos ng digmaan. Gumamit siya ng sapilitang karahasan upang maabot ang antas na iyon. Ang kanyang pisikal na lakas ay lampas sa inaasahan ng sinuman. Ang isang maduming katulad mo ay hindi siya kayang labanan, gaano ka man kagaling. Masama ang kalagayan ko, ngunit tiyak na masasahol ka pa sa akin. Napuno lamang ng galit ang titig ni Rhea. Hindi lang siya pinipigilan ni Harvey na magsuot ng medyas sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpaparalisa sa kanya, ngunit wala rin siyang pagpipilian kundi maging isang regular na babae para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa ngayon, wala siyang ibang inaasahan kundi ang magkawatak-watak si Harvey ngayon. Hinayaan kitang mabuhay dahil wala kang karapatang patayin kita. May sasabihin din ako sa'yo.
Ang God of War ay wala sa harap ko. Walang pakialam si Harvey kay Rhea. Sa isang banda, ayaw niyang madumihan ang kanyang mga kamay. Sa kabilang banda, gusto niyang gamitin si Rhea na sabihin sa Sacred Martial Training Ground na wala silang karapatan na kunin ang kanyang titulo sa kalooban. Matapos marinig ang patuloy na pagbuka ng bibig ni Rhea, kinaladkad ni Rachel si Rhea sa isang sulok at pinalamanan siya ng medyas sa bibig. Napuno ng luha ang mga mata ni Rhea, galit na galit siya, ngunit wala siyang nagawa kundi ang magpumiglas. Wala pang 10 minuto ay may narinig ng sasakyan. Maya-maya ay lumitaw sina Adler at Osman. Sinundan sila ng mga Lowe's at ng mga Boaz, at naiinis sila nang makita si Harvey at ang iba pa. Siyempre, nandito sila para saksihan ang pagkamatay ni Harvey. Lumabas si Calvin sa karamihan, at pinag-aralan si Harvey. Hindi ba ito ang mataas at makapangyarihang si Sir York? Sabi niya sabay palekpak ng kamay. Bakit ka mag-isa dito? Nasaan ang iyong mga lalaki? At ang pamilya Gibson, na gusto mong protektahan? Bakit hindi mo sila kasama? Hindi pinansin ni Harvey si Calvin, tinatrato niya ang huli na parang hindi siya karapat-dapat sa kanyang atensyon. Napangiti si Calvin matapos makita ang kalmadong ekspresyon ni Harvey. Tama na, Harvey, bilang pasasalamat sa napakagandang regalo sa aking bachelor party. May napili akong isang magandang kabaong sa Golden Sands para lang sa iyo. Ang kabaong na ito ay ganap na gawa sa carbonized na kahoy mula sa North Sea. Magiging masaya ka dito, sigurado ako. Ikinumpas ni Calvin ang kanyang kamay, at ilang tao mula sa pamilya Lowe ang naghagis ng kabaong sa lupa. Ang kabaong ay itim na itim. Ang madilim na panlabas nito ay nagpapakilig sa maraming tao. Pumili pa ako ng magandang lugar para ilibing ka. Ang buong pamilya mo ay walang iba kundi ang mapahamak pagkatapos nito. Tama, kapag namatay ka, hindi ako papatay ng taong malapit sa iyo. Gagawin kong impyerno ang kanilang buhay at panuurin silang magdusa. Sa wakas ay iniangat ni Harvey ang ulo para tingnan si Calvin. Dahil lang sa iyong mga salita, ang pamilya Lowe ay hindi na mas tatagal pa pagkatapos nito. Nagpapanggap ka pa rin hanggang ngayon. Iniisip mo pa ba na ikaw ang kinatawan? Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang bantaan si Young Master Calvin? Mas maraming tao ang lumitaw. Nagsuot sila ng mga damit na may gintong sinulid, at nagmula sa Golden Palace ng Floatwell. Ang babaeng namumuno sa grupo ay kamukhang kamukha ni Rhea, bagaman mas mature. Sinukat niya si Harvey bago nag-cross arms. Hindi kami mag-abala na puntahan ka kapag ipinagmamalaki mo ang pangalan ng Martial Alliance, Harvey. Sigaw niya. Pero, how dare you use your title as a proxy to interfere in Heaven's Gate affairs? Nakakahiya ka sa Martial Arts Alliance. Hindi masaya ang Sacred Martial Arts Training Ground. Inalis ka namin sa posisyon mo. Hindi mo ba naiintindihan? Inuutusan kita na humingi ng tawad sa iyong pagmamataas. Iniunat ni Harvey ang kanyang mga tenga, pagkatapos ay tumingin kay Rachel ng mahinahon. Sino siya? Anong meron sa napakasama niyang ugali? Kumukulo sa galit ang babae. Nag-scroll si Rachel sa phone niya, saka ngumiti. Siya ay isang disipulo ng Golden Palace at isang direktang inapo ng pamilyang Osborne, si Breen. May chismis na kung isuko mo ang iyong posisyon bilang kinatawan, siya ang pinakamalamang napapalat sa iyo. Oh, tumango si Harvey, kaya sinusubukan niyang makuha ang isang bagay na hindi niya karapatan. Hindi nakakagulat na siya ay nagsasalita ng malaki. Ikaw, sumisinghot si Breen. Halos mabali ang kanyang mga ngipin sa sobrang pag-igting ng kanyang mga ngipin. Idiniin niya ang kanyang kamay sa kanyang espada. How dare you continue insult me like this? Gusto mo na bang mamatay? Napaangat ng ulo si Harvey para tignan si Breen. Wala akong pakialam sa isang tulad ni Layton, lalo ka na. Matigas ang ulo mo, Harvey. Ungol ni Breen. Malapit mo nang malaman kung ano ang kaya ko. At panatilihing malinis ang iyong bibig kapag pinag-uusapan si Young Master Calvin. Naghanda siya ng kabaong at libingan para lang manatiling buo ang katawan mo. Kalimutan ang pagpapakita ng pasasalamat, ngunit tumahol ka pa rin.
Paano na ipanganak ng bansang ito ang mga hindi sibilisadong bastard na tulad mo? Hindi ko kailangan ng kabaong. Kung gusto mo, maaari kang pumasok sa iyong sarili, sagot ni Harvey. Hahanap ako ng magandang lugar at ilibing kita kung gusto mo. Ikaw, namumula sa galit si Breen. Tapos, may naalala siya. Tama, hinanap ka ng kapatid ko kaninang umaga. Nasaan siya? Bakit hindi pa siya bumabalik? Napangiti si Harvey. Kapatid mo si Rhea. Sorry, pero paralisado na siya. Hey, ginawa mo yun. Natahimik na lang si Breen sa pag-aakalang si Harvey lang ang nakakapagpakitang tao. Maraming eksperto ang dinala ng kapatid ko. Hindi mo man lang ito mahahawakan. Bago pa siya matapos magsalita ay lumipat si Rachel sa gilid at itinapon si Rhea. Biglang tumigil ang pang-aasar ni Breen. Napasigaw siya sa takot, saka mabilis na tumakbo papunta sa kapatid. Pagkatapos sinuri ng mabuti si Rhea, itinaas ni Breen ang kanyang ulo na may nakakaawang ekspresyon. Anak ka ng tinapa, how dare you disable my little sister? I will kill you. I will kill you. Sigaw niya. Minsan nang sinabi ni Rhea sa akin yun, mahinahong sagot ni Harvey. Ikaw, nanginginig sa galit si Breen, handang bunutin ang espada at labanan si Harvey hanggang sa kamatayan. Bakit mo sasayangin ang galit mo sa isang patay na tao, Breen? Malamig na sabi ni Calvin. Napagdesisyunan na ang kanyang kapalaran. Kapag inaway niya si Mr. Layton, mamamatay talaga siya. Hindi ko alam kung anong mga panlilinlang ang ginamit niya para lampoin ang kapatid mo. Ngunit hindi papakawalan ni Mr. Layton ang isang tulad niya. Si Calvin ay humakbang pasulong, at matamang na nakatingin. Tignan mo kung nasaan ka ngayon, Harvey. Gusto ng lahat na patay ka. Ang makatarungang dahilan lamang ang makakaakit ng suporta. Nakatakdang matalo ka ngayon. Kapag nangyari iyon, walang maaawa sa iyo kahit magmakaawa ka. Malakas na naghiyawan ang mga tao matapos marinig ang sinabi ni Calvin. Naiinis na tumingin kay Harvey ang mga babae. Isang naghihingalong tao na hinamon ang Diyos ng digmaan. Paano pa rin siya magpapakitang gilas sa puntong ito? Napakayabang niya dito. Napatahimik si Breen, saka malamig na tumingin kay Harvey. Wait lang, Harvey. Kapag namatay ka, ako mismo ang gagawin kang abo. Huhukayin ko ang bawat isa sa inyong mga ninuno, at ilibing sila sa iisang kabaong. Sisiguraduhin kung ganoon din ang makukuha ng buong pamilya mo. Hindi man lang kumurap si Harvey kay Breen. Rachel, tawagan mo ang pamilya Bauer. Kung hindi magbibigay ng paliwanag ang pamilya Osborne tungkol dito, ako mismo ang magdedemanda sa kanila. Lalong nalungkot si Breen matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Sa tingin mo ba ikaw pa rin ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansang ito? May sasabihin ako sa'yo, ang iyong badge ay ganap na walang silbi ngayon. Kapag namatay ka, ako ang magiging bagong kinatawan. Sinamaan ng tingin ni Harvey si Breen. Wala kang karapatan, kahit na pagkatapos magsanay ng 8 buhay. Hindi mo ba naiintindihan ang mga limitasyon ng iyong sariling kakayahan? Napatingin si Harvey sa kalsada nang maramdaman niya ang isang malakas na aura na papalapit. Samantala, nanginginig sa inis si Breen matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Masyado siyang masungit. Hindi lang siya nirerespeto at napilayan sina Clyde at Rhea, ang mga kapatid nito. Wala rin siyang pakialam sa kanyang pagkakakilanlan. Batay sa kanyang katayuan lamang, hindi mahalaga kung siya ay nasa Floatwell o ang Golden Palace, lahat dapat ay magpakita ng paggalang. Gayunpaman, mayabang pa ring nakipag-usap sa harap niya ang isang natanggal na kinatawan noong panahong iyon. Ito ay hindi mapapatawad. Masisira ang pride niya kapag hindi niya tinuruan ng leksyon si Harvey. Your Honor, mangyaring kumilos. Bulalas niya. Isang matandang lalaking nakasuot ng kulay abong damit ang humakbang pasulong. Tumahimik ka dyan, Breen. Sabi ni Calvin, matapos maramdaman ang galit ni Breen. Natatakot siyang magkaroon ng dahilan si Harvey na itigil ang laban kung kumilos si Breen at ang iba pa. Narito si Mr. Layton, at si Zaid din. Palagi namang tinatrato ni Mr. Layton si Zaid na parang sarili niyang anak.
Dahil kay Harvey, naparalisa si Zaid. Siguradong tatapusin ni Mr. Layton si Harvey pagkatapos ng insidenteng iyon. Bibigyan natin ng dahilan si Harvey na huwag lumaban kung guguluhin natin siya ngayon. Gusto natin siyang mamatay. Sandaling inisip ni Breen ang sitwasyon. Okay, may kikinig ako sa iyo. Ngumiti siya, saka lumapit kay Layton at sa iba pa. Patawarin mo ako sa biglaang pagpunta ko dito, Mr. Layton. Dinala ko rito ang aking guro, ang Panginoon ng Golden Palace. Gusto kanyang imbitahan sa Golden Palace pagkatapos mong malutas ang iyong mga problema. Balita ko sinaktan ng bastard, si Zaid. Nagdala ako ng ilang lihim na gamot ng Golden Palace para sa kanya. Mangyaring tanggapin ito. Ikanaway ni Breen ang kanyang kamay, at may nagdala ng isang tumpok ng mga nectar peel. Napangiti si Layton nang tanggapin ni Zaid ang regalo. Napatingin tuloy si Zaid kay Harvey mula sa malayo, saka hinaplos ang kanyang hinlalaki sa kanyang leeg. Si Alani, Shinsok, at ang iba pa ay nakikita sa likod ni Zaid. Naiinis silang tumitig kay Harvey. Samandal si Alani sa tabi ni Zaid na may malumanay na ekspresyon, halatang nakahawak siya kay Zaid pagkatapos nito. Si Lance, Clover, at ang pamilyang Gibson ay wala kahit saan. Marahil ay hindi sila nang ahas na magpakita, at natatakot na masangkot sa sitwasyong ito kung namatay si Harvey. Mabilis na lumapit ang lahat kay Layton. Si Rachel lang ang nakatayo sa tabi ni Harvey. Ang mga pagkakaiba sa magkabilang panig ay parang gabi at araw. Kabanata 5230. Binati ni Layton ang iba habang hindi pinapansin si Harvey, at sinusubukang gumawa ng ganoong pressure. Ang iba ay napaka-kooperatiba, na parang nakahiwalay si Harvey. Kumunot ang noo ni Rachel, pero hindi siya umimik. Isang malaking labanan ang malapit ng mangyari, at bahagi din ito ang psikolohikal na digmaan. Dahil ito ay ang punong tanggapan ng Heaven's Gate, at si Harvey ay nasa teritoryo ni Layton, maaari lamang siyang maging passive. He crossed his arms na parang walang pakialam. Anong meron sa lahat ng pagtatahol, Layton? Tapos ka na ba sa speech mo? Agad na natigilan ang karamihan, ang mataong kasiglahan ay biglang tumahimik. Nagulat ang lahat habang lumingon sila kay Harvey. Ang bastos na ito ay hindi natatakot sa kamatayan. Sinusubukan pa niyang i-provoke si Mr. Layton ngayon. Nakakuha siya ng isang foothold sa ganoong paraan, ngunit siya lamang ang naghukay ng sarili niyang libingan. Reasonable. Interesting. Lumingon si Layton bago tumingin kay Harvey. Mayroon kang lakas ng loob, kahit ngayon. Ganyan ka man kagiting o hindi, may karapatan kang mamatay sa aking mga kamay. Halika na. Walang pagdadalawang isip na sinuntok ni Layton si Harvey. Gumawa siya ng isang kuko gamit ang kanyang kamay, at inindayog ito para umatake kay Harvey. Iyon ay ang Heaven's Gate Eagle Claw. Swoosh! Nanatiling kalmado si Harvey, na para bang alam niyang gagawin ni Layton ang ganoong hakbang. He tilted his head, at epektibo ang pag-iwas sa nakamamatay na galaw. Matalim ang mga mata ni Layton, at sinusubukan lang niya si Harvey nang gumawa siya ng mga galaw, pero siya pa rin ay confident na matatalo niya si Harvey sa isang suntok. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ni Harvey. Ang taong nagawang talunin ang talentadong Indian ng mag-isa ay kahanga-hanga. Ito ay nakakalungkot na ang binata at talentadong lalaking ito ay nilamon ng kanyang sariling kayabangan, at hindi alam kung kailan magpakumbaba. Nakakahiya naman. Nakaramdam ng panghihinayang at awa, tumalikod si Layton at sinunggaban si Harvey. Hinagis niya ang kanyang mga braso pasulong, na tumututok sa mga mahihinang bahagi ni Harvey, ang lalamunan, dibdib, at mukha. Ang Eagle Claw ay isa sa pinakasikat na galaw ni Layton. Nagawa niyang pilitin na maging isang Diyos ng digmaan, kaya ang kanyang lakas ng kalamnan ay likas na kakaiba kahit sa iba pang mga Diyos ng digmaan. Ang bawat pag-atake niya ay ginagawang sinasabayan ng tunog ng kaluskos ng hangin. Hindi pa nakita ni Breen at ng iba pa na lumaban ang Diyos ng digmaan. Masaya silang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang Diyos ng digmaan sa harap nila ay nagpakita ng napakalakas at makapangyarihang kapangyarihan.
Kalmado pa rin si Harvey, at hindi niya sinubukang dumistansya kay Layton. Ang tanging ginagawa niya ay paminsan-minsang lumingon sa paligid, ikiling ang kanyang ulo, at nagkibot balikat. Ang tila simpleng paggalaw na ito ay sapat na para makaiwas sa atake ni Layton. Swoosh, swoosh, swoosh. Si Layton ay naglulunsad ng mga pag-atake ng walang paghinto, ngunit ang kanyang mga sikat na galaw ay hindi man lang nakapagbigay ng isang gasgas kay Harvey. Nasira ang lupa matapos matanggap ang lahat ng mapangwasak na pag-atake ni Layton, ang mga dahon at alikabok sa likod ni Harvey ay lumipad sa himpapawid. Sa kabila nito, ganap pa ring hindi nasaktan si Harvey.